dati, nung umpisa talaga nagte-text pa yun eh, sumasagot pa eh. Pero ngayon hindi na sumasagot, dati trace daw yata. Dati sumasagot pa si Bato de la Rosa. Ano po? Dati nakakapag-reply pa, ngayon hindi na nagre-reply. Tinanggal na yung cellphone. Mga kababayan, ang laki ng problema ni Bato de la Rosa. Bakit ho, mga bossing? Mamaya i-explain ni Antonio Trillanes o dating senador yan. Ano? Hindi malaman kung saan lulugar eh. Ano ba, lulugar ba ako? Papasok na ba ako ng Senado? Or hindi pa? Pag pumasok ng Senado, eh, ang problema, baka biglang maging active naman yung warrant of arrest sa kanya. Baka bigla naman paglabas niya, pag uwian na ng Senado, eh nandoon na yung mga aaresto sa kanya sa labas. Naka-formation na yung mga kapulisan. Same na same ho yan. No? Doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano sabi nila? May warrant of arrest ba? Wala. Sabi nung iba, meron. Sabi naman yung iba, wala. May nagkumpirma sa kanila. Oh, walang warrant of arrest. Sige, uwi na si dating Pangulong Duterte. Iniuwi ho. Pagtapak nung paa sa Pilipinas. Oh, umabot pa naman ng 12 oras. 'Di ba? Umabot pa ho ng 12 oras mga kababayan bago ilipad ulit patungo ng ibang bansa naman. Ganyan na ganyan ho mga bossing yung kay dating Pangulong Duterte. Hindi nila malaman kung meron bang warrant of arrest kaya inuwi. May nagsabi, "Oo, walang warrant of arrest." Inuwi. So kay Bato ganun lang din ho mga bossing. Walang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Pinapasok. Ayun, ginulantang, nagulat. Hindi na ho tuloy makalabas ng Senado. Corner na, ipit na. Eh lalo ho, kung maririnig nyo ho mga kababayan, yung sinabi ni General Torre tungkol sa pag-aresto o discarding pag-aresto kay Bato de la Rosa, mga bossing, ang tawag dito, ilan daw yung libong pulis yata ang balak o planong ilagay ho, mga bossing. O, di ba? Kaya, nako, kayo tinatakot nyo si Bato de la Rosa, ha? Itong si Manang, wala namang ginagawang mabuti yan. Dapat makulong yan. Eh, paano kung totoo yung sinasabi kay Manang Amy Marcos na may bagman daw siya? O paano kung totoo yun? Eh, baka makasama yan. Baka kaya, isingit ko lang ha, baka kaya atim na atim niya at kaya niyang maatim na siraan si Pangulong Bongbong Marcos na alam niyo naman yung mga DDS, kung ano lang ang gusto yung marinig niyan, na ang ating Pangulo ay bangag, di ba? Gusto marinig ng mga DDS yan. Kaya naaatim niya yon kasi nga, naaatim ni Pangulong Bongbong Marcos na masama siya sa kulungan dahil doon sa mga ugong-ugong o bali-balita na merong bagman si Amy Marcos at handa na magsalita. Di po ba? Oh, yun lang ang iniisip ko doon. Bakit magsasalita si Amy Marcos ng gano'n nang wala namang patunay, nang wala namang ebidensya at kapatid niya pa? Eh, baka handa ang ating Pangulo. Wala tayong magagawa, eh, 'no? Um, Kahit kapatid ko 'yan, eh. Kasama doon sa mga pogo-pogo, kasama doon sa mga flood control, kasama doon sa mga ghost project, eh. Wala tayong magagawa kundi maoblo din 'yan, oh. Ang mga cellphone, ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, sina Nancy at saka yung mga anak. Pero ang alam ko nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin eh. Oh, yun naman pala nakakapagtrabaho pa daw ho mga kababayan kasi nakakapirma pa din, 'no? So, work from home nga kung sakali o work from bundok, 'di ba? O maybe work from, China na mga kababayan, baka nakalabas na ng Pilipinas. Madali lang din po lumabas. Lalo na ho itong mga 'to, mga bossing, siyempre may mga connection 'yan. Oh, isang bangka lang po o isang ano lang, 'pag mag-backdoor ka naman sa taas, 'no, madali lang din kasi isang tawid mo, China na o baka nandiyan na si Bato de la Rosa. Hindi nila tayo masisisi kung isipin natin
na nasa China na si Bato de la Rosa. Kasi unang-una ho, yan yung mga tatakbuhan o pwede nilang takbuhan kasi nga mabibigyan sila ng asylum at tingin ko wala ng koneksyon ng ICC sa China. Sabi ni Curl, saan ba nag-work? Ewan din natin. Ako, wala ho akong makita eh. Pinagtatakpan lang ho ito ni Amy Marcos eh. Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Saan niya? Kagaya nyo ba na pumupunta? Eto ho, mga kababayan kung maalala nyo ho, mga boss si Pamo, sir, yung didepensahan na yung mga pagbigay ng mga budget or didepensahan yung mga budget ng Department of National Defense, PIDEA, etc. Si Bato sana ang tatrabaho nun eh. Pero ano ginawa niya? Ipinasa kay Sherwin Gatchalian. Di ba? Ipinasa kay Sherwin Gatchalian kaya nabigatan yung tao na dapat nando si Bato de la Rosa, i-justify niya yung pondo dapat ng Department of National Defense. Di ba? Sabi ni Paulo Saison, baka si Topacio pa din maging defense lawyer ni Bato, abogado to ng kriminal at mga scammer gaya ng wanted sa Japan na si Lovely Goto. Sino yon? Bago sa parinig ko yan. Hindi. Ang nakikita kong lawyer nitong si Bato de la Rosa ay si Torion. Oo, 'di ba nga meron silang litrato, meron silang picture na nag-uusap doon sa isang mall? Ang akin lamang bakit announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Bakit daw announce kasi itong si Ombudsman Remulla, parang tinatakot yung tao. Baka gano'n na nga ho, no? At least ayaw nyo noon, binigyan kayo ng warning. Dahil nung mga unang araw ang sinasabi, yan namang yung warrant naman ng ICC na yan. Biglaan naman yan at hindi na inilalabas or kumbaga pasikreto na lang. Kasi kagaya nitong sila Bato de la Rosa, pag nalalaman, ayan, natakot na. Yung una, sinasabi niya, I am ready. Di ba? Yung una, sinasabi niya, mikmadi kay Senator Trillanes. Bakit ngayon? Ayan, wala na. Parang tinatakot ba? Natakot naman. Nagtago agad. Pinahagingan lang. At ang sabi ni Ombudsman Remulla, hindi pa naman ganap na warrant of arrest hanggat kung hindi ako sigurado kung may pipirma hangga't hindi pa napipirmahan o hangga't hindi pa natatatakan. Natakot naman, di ba? Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Parang tinatakot. Pati siya no? Pati siya, lito siya Hindi niya alam kung meron talagang warrant of arrest para doon sa kaibigan niyang ipinagtatanggol Kaya pinipilit nila yan, mga kababayan, na malaman na, no? Para tuluyan na makapagtago. Wala! Alam nyo, yung mga yan, same lang din po nung kay dating Pangulong Duterte, no? Question mark sa utak nila kung may warrant of arrest ba si Bato o wala. Kabado, hindi mapakali. Kasi baka magaya sa dating Pangulo. Ayaw nyo ba nun, Amy, na kapag si Bato de la Rosa inaresto, ang tatay ninyo magkakaroon na ng kasama doon sa dahig, 'di ba? Sabi ni Paulo Saison, ayusin mo pag-post kay Manang Amy parang may bulak na sa ilong. Mukhang patay ba? Bakit? Hindi naman basta bigla ko na lang pinopost kung yung mga sinasabi niya para makapag-reaction ako tuloy. Di ko maintindihan dahil sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung warrant nandyan na. Samantalang yung kapatid niya, si Secretary John. Hindi, wag na kayong maniwala. Doon na lang kayo kaya maniwala kung ano yung sa tingin ninyo na wala. No? Joel Depano, paano serve kung may warrant? Nagtatago na. Di ba? Nakaredo na yung eroplano ni Bato. Uy, wag nyo. Kaya kayo kaya nagsasalita si Manang Amy dahil sa inyo Kaya nasasabi ni Manang Amy na
Para naman tinatakot. Natakot naman agad si Bato de la Rosa. Nagtago naman agad si Bato de la Rosa. 'Di ho ba mga kababayan? Tinatakot nyo kasi. Ang sinasabi, wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo na pa iba-iba, dapat ilabas na yan. Hindi ko talaga maintindihan na inaantay. I think Inaantay lang po, madam, na pumasok doon sa Senado si Bato de la Rosa. Doon magkakaalaman, no? Kasi kapagka hindi pa pumasok si Bato de la Rosa, naku po, ang poproblemahin niya naman, ethics complaint naman. Di ba? it's unfair, and if the warrant is actually there, it should be issued, it should be served and responded. At saka akala ko, di ba, lagi yung pinagmamalaki, pinagyayabang na wala na yan, hindi na yan sakop natin o wala nang jurisdiction sa atin yan. Dapat kaya nyo ipagtanggol si Bato de la Rosa. Pero mga bossing, hindi lang ho tayo yung naghahanap kay Bato de la Rosa, ha? Dahil kapag ka si Bato de la Rosa daw ho, mga kababayan, hindi pa pumasok, ay nako, may gagawing hakbang na po